Okay, hello po sa ating lahat. Kamusta po? Yan, ang ganda ng background Ngayon ko lang ito nagamit So, kamusta po kayo lahat? Sa lahat ng ating mga franchise owners, sa ating mga upcoming franchise owners na technically na alam na kung paano tumatakbo at paano na magsisimula ang negosyong to. Welcome na welcome din po kayong ngayong gabing ito. Hello po sa inyong lahat. Can I see the active members of Internet Hustlers Worldwide? Pwede ko po bang malaman kung mga taga saan ho kayo? Saan ho kayo dito sa Pilipinas? Saan ho kayo sa ibang bansa? Pwede ho bang mag-chat muna kayo para makita ko naman kung nasaan yung mga attendees natin from Bacoor, Cavite. Saan pa po yung iba? Sige po, pakilala ho kayo kung mga nasaan po kayo. From Saudi Arabia, from Zamboanga, from Italy. Hello po. From saan pa? Quezon City, from Cavite, from Hong Kong, Cagayan. Nasaan pa po tayo, yung mga kasama natin sa loob. Sige po, para at least makita nyo din, makita din ng lahat ng mga attendees natin. Taga Biliran, taga Tanza, Cavite, Ma'am Judilyn from Saudi Arabia, Ma'am Jubel from Quezon Province. Sino pa po? Para at least malaman natin. Cheryl Den is from Iloilo. Okay, pero currently, I think Cheryl Den is from Athens, Greece. Tama ba? Okay. Sige po, nasaan pa po yung iba nating mga kasamahan? Sige, para makita po nila. Okay, Ma'am Abby from Ilocos Sur. Hello po dyan. Ma'am Jelly or Jelay from Baguio. Kamusta po kayong lahat? From Rizal po, Azumi Villarante. Hello po sa inyo lahat. Para makita din po ng mga kasama natin sa loob, na legit po na yung mga kasama natin dito is from different parts of the Philippines and even outside the Philippines. Okay? Ma'am Miriam from Hong Kong. Hello po. Kamusta po kayong lahat dyan? Kamusta po? Okay. Nice meeting you all. Sa lahat ng first time akong makikita, sa lahat ng first time akong madidinig. Kamusta po kayo? I'm Jolo Ruelos, the founder and president of our organization, the Internet Hustlers Digital Community. Okay, kamusta po kayong lahat dyan? Actually, this event is exclusive to all franchise owners only. But since marami naman daw mga qualifiers na aware na sa negosyo, mag-i-start na daw sila, although hindi pa sa kanila, most of them ay hindi pa nakakasimula, we are also allowing them to enter this event para lang at least magka-idea na ho sila kagad kung paano ho ba talaga pinapatakbo ang negosyo, paano ho ba kayo magiging successful dito, bakit po merong mga naging successful, bakit yung mga ordinaryong tambay, mga young individuals, mga Gen Z, mga senior high, mga dating cashier, mga dating empleyado, service crew, mga OFW, may mga kasamahan tayo ditong mga dating sales clerk na ngayon naging successful sila. So ngayong gabi, yun yung madidinig nyo po, not today but definitely become one. Oo naman, Gabriel Florendo. Definitely, lalo na kung ikaw ay decided na magkaroon ng something na kakaiba ngayong 2025. I do believe na ang nagdidikta ho ng future natin hindi yung kung saan tayo galing sa past. Ang nagdidikta ng future natin is kung ano yung magiging decision natin ngayong present. Kasi for example, dati kang unhealthy, di ba? Tapos in the future, gusto mo maging healthy. Anong magde-decide? Yung unhealthy habits mo before? Hindi. Yung ginagawa mo ngayon. Ibig sabihin, kung babaguhin mo yan right now, later on, magiging healthy po yung katawan mo. So, ganun lang yun kasimple, di ba? So, ibig sabihin, laging may pag-asa ho. Laging may pag-asa basta magde-decide lang po kayo. Okay? Just like yung mga ordinaryong tao na nasa loob ng ating community na to, di ba? Ibig sabihin, lagi kung may pagkakataon. But anyway, going back to my topic, diba? So ano ho ba yung title ng ating event for tonight, for this morning, for this afternoon? Sorry, binabati ko lahat kasi different time zone yung mga nasa iba't ibang bansa natin. May kasama tayo dito from Greece, may kasama tayo dito from Taiwan, from Singapore, from Saudi Arabia, may kasama tayo dito from Dallas, Texas, if I'm not mistaken. So iba-iba ang time zone. Nasa US yung iba, nasa Europe yung iba, nasa Middle East yung iba nasa Southeast Asia, including the Philippines. So iba-iba po. Okay, kaya hello po sa inyong lahat. Ito po, Tita G. Good morning, sir. 7:30 a.m. in Dallas. Hello, Ma'am G. Ano bang pangalan ni Tita? Hello, Tita. Ayan po, nag-comment po siya. Tama ho yung hinala ko, di ba?
Kaya kailangan kong magbate ng good morning. Kasi sa Dallas, Texas right now, it's 7:30 in the morning. Hello po dyan. Cheryl Den from Athens, Greece. Anong oras po sa inyo dyan right now sa Athens, Greece? Pwede ka ba mag-comment? Si Ma'am Che, nandiyan ba si Ma'am Che from Athens, Greece? Para malaman lang din natin kung anong oras dyan right now sa kanila. Nandiyan ba siya? Hello po from Dallas, Texas. Sa Saudi Arabia po, 4:37 p.m. O, di tama yung bati ko. Good afternoon sa'yo. Di ba? Kay Tita G, good morning sa'yo, Tita. Kay Ma'am Rachel Malihan from Saudi, good afternoon sa'yo, syempre. O sige po, sino pa? Para lang at least malaman ninyo kung nasan po yung mga kasama natin sa negosyo na to. Para malaman nyo kung gaano tayo ka-world class. Para malaman ninyo kung gaano ka-worldwide po. Ka-global po yung ating system na ginagawa. Sige, comment ka dito yung mga nasa ibang bansa pa. Thank you for that thank you for that message, Mama Rachel Malihan from Saudi Arabia. Good afternoon sa'yo. Good morning kay Tita G. Good afternoon kay Ma'am Rachel. Sino pa? Sino pa yung may different time zone po right now na nasa loob? Can I see? Can I see what country are you from right now? Kung anong oras po dyan sa inyo? O sige, mga taga Southeast Asia, anong oras po sa inyo dyan right now? Okay? Mga taga Southeast Asia, from Singapore, from Hong Kong, from Taiwan, yan po ang Southeast Asia. Anong oras po sa inyo dyan right now? From Palau. Okay, Ma'am Chanel Suliano from Palau. Sir, 10:30 p.m. po. Okay, from Palau. Meron ho tayo dito from Palau, alas 10 na ho. So good evening ho sa'yo. Diba? Ganyan ho tayo dito. Iba-ibang time zone po yung mga umaten sa atin. Good afternoon. 2:30 p.m. from Italy. Hello po. Sino po kayo? TikTok 99. Kamusta po kayo dyan? Ayan na si Cheryl din. It's 15:38. What is 15:38? Teka, alas 12, alas 3, so it's 5. It's 3. Okay, it's 3:38 p.m. in Greece right now. Hello po. Good afternoon sa iyo, Cheryl din. Okay? From Dammam, Saudi Arabia, 4:39 p.m. Hello po, Sir Ricky from Dammam, Saudi Arabia. Kayo po na nasa loob, pumunta kayo sa comment section. Kala nyo po siguro nagbibiro ako. Kayo po mismo ang bumasa ng mga nasa comment. Hello po, good afternoon from Saudi Arabia, Dammam, 4:30 p.m. Kay Cheryl Den from Athens, Greece, 3:38 p.m. Good afternoon sa iyo. And from Palau, 10:38 p.m. Good evening po sa iyo. Ayan ho para lang at least nalalaman nyo ho kung nasa ng mga business partners natin. So ganyan ho kaganda yung sistema ni Internet Hustlers. So ang formulator nyo po, syempre nandito ho sa Pilipinas at kami ho yun. Ang pinaka-pioneer natin, ako po yun. Pero try to look at the attendees kung gaano ho lumalawak yung ating sistema. So imagine, if you are an ordinary employee, ordinaryo kang estudyante, kabataan, homebody, gaano kalaki yung potential ng ganitong klaseng negosyo na kaya mong umabot ang benta, ang market, ang business partners mo na different parts of the world. Di ba? Ikaw na nga ho yung nakaka-witness, Ikaw na nga ho mismo yung nakakabasa. Baka hindi ka pa po, ang mga business partners na nagsabi ho na hindi po kayo, baka hindi daw kayo mga totoong tao at wala daw kayo dyan sa mga bansang binanggit ninyo. Baka pwede nyo din i-comment yung mga pangalan nyo sa Facebook para makita ho nila kung nasa bansa ho talaga kayo. Okay Para makita lang at ma-view lang yung mga profile ninyo ng mga kasamahan natin. Baka kasi may mga bago tayong kasamahan dito na iniisip na hinahype ko lang po sila at baka iniisip nila na pusa lang kayo o inutusan lang kayo mag-comment dyan para masabi lang ho na nasa ibang bansa ho kayo. Hindi po Hindi po, wala hong ganun ho sa ating community. Totoo po yung mga nagko-comment po na yan from different parts of the world. So welcome again and thank you so much to these people who have patronated our our business, our system, and kahit nasa ibang bansa po kayo ay sumasama ho kayo sa ating sistema. Napakamagandang desisyon ho Para lang ho may idea kayong lahat, bakit po tayo nakakapag-expand globally because of our system na ino-offer sa kanila right now, which is the MSI program and the Kabayan Savings Program.
Si MSA program, which is formerly known as our BIP account program or system. Tapos yung Kabayan Savings naman, ang advocacy po kasi nito ni Kabayan Savings Program is tulungan ho yung ating mga kasamahan at kababayan from different parts of the world na magkaroon po ng magandang savings na most of the time kasi ang kadalasang sitwasyon ng mga OFW sa iba't ibang bansa, wala naman ho silang naiipon, hindi ho nila napapalago yung pera ho nila. So ito pong pagkakataon na to sa Kabayan Savings Program under the system of Internet Hustlers Community. Natutulungan ho natin yung mga kababayan ho natin. Parang ang lapit ko sa camera. Malapit ba sa akin? So sa madaling sabi, natutulungan ho natin yung mga kababayan natin abroad na ma-maximize yung kanilang oras using the social media. Number 2, natuturuan ho natin silang mapalago yung perang pinaghihirapan nila. Number 3, mabibigyan natin sila ng pagkakataon na mapalago ang kanilang naiipon na pera. Number 4, syempre, pinakapangarap nating lahat, makapag full-time silang lahat sa ating negosyo, makauwi ng Pilipinas at full-time na nilang gagawin yung negosyo dito sa Pilipinas. Di ba? Yan ang pinakapangarap nating lahat. Okay? So, hello po again. So, sa lahat po na nandito, congratulations po. Hindi ko na po masyadong patatagalin dahil syempre, kanina pa po ang iba dito. So, we better start. So, sa lahat po ng kakapasok lang, again, my name is Jolo Ruelos and I'm the founding president of Internet Hustlers Community. And today, tonight, this afternoon, this morning, this evening, I will be discussing about the topic with regards to the proper way of doing the business. Ibig sabihin po, kaya siya tinawag na easy access to success. Kumbaga, ituturo ko sa inyo, ano ho ba talaga yung pinakakailangan pagka gusto nyo huding maging car achiever, maging Millionaires Club member, maging Young Achiever, maging tawag dito, part po ng mga earners ng ating community, paano kayo makakapagpalaki ng savings. So yan po yung ituturo po sa inyo, but not on the technical side. Madali po yung technical side eh. May ituturo ho ako sa inyo ngayong gabing ito sa lahat ng partners natin all over the Philippines, mapastudyante ka, empleyado ka, tambay ka, homebody ka, and sa lahat ng mga business partners nating abroad, ikaw ay isang empleyado, factory worker, domestic helper, o kaya naman po ikaw ay isang resident na sa bansa kung nasan ka. Tuturuan ko kayo kung paano nyo ito gagawin ng tama. Sige, so let's start. So kindly share my slide. Okay, sige po. So our topic for this evening is all about the easy access to success. Siyempre, by yours truly, Mr. Jolo Ruelo. So, the topic natin ngayong gabing ito, paano ho ba ninyo talaga mapapalaki yung inyong digital business na ginagawa through online? Kahit kayo po ay nasa ibang bansa o kahit kayo po ay nandito sa Pilipinas. Sir Jolo, kami pong mga nandito sa Pilipinas, online lang po ba namin pwedeng gawin yan? Siyempre, hindi. Pwede nyo itong gawin physically dahil may mga physical products tayo, may mga kakilala kang minimit mo in person, may mga kakilala ka pong pwede mong i-meet po sa ating mga offices, sa ating mga branches. So it doesn't matter kung gagawin mo siya ng online o kaya physical. Pwede mong kakausapin online, then meet mo siya physical sa field. O kaya naman ipoprospect mo siya through online, tapos i-meet nyo po, idadandil nyo po siya sa field. Wala akong problema yun, it doesn't matter. As long as ginagawa niyo mo yung sistema natin ng tama, wala akong problema dyan at lumalaki ang inyong negosyo. Okay, so next slide. Okay, so para lang po magka-idea kayo mga kaibigan, ba't ganon yung slide ko? Hindi, ayan, sige. Para lang po magka-idea po ang lahat ng nasa loob ng event na to, para lang po magkaroon po kayo ng pinaka-idea paano lalaki ho ang inyong organization at ang inyong business na pinasok under Internet Hustlers Community, mapa-OVI man yan or Empowered Consumerism because right now we have two divisions. Pero po ang pinaka-prominent sa atin right now, ang mas dominanting ginagawa ng ating mga business partners all over the world is the OVI business. Meron nung dalawang bagay na pinaka-importante ako laging dinidiscuss, which is the mindset and the skill set. So when we talk about the skill set, these are the technicalities, how to present the business, paano po mag-prospecting, paano po ginagawa, ano yung teknikalidad, ano yung mga product, ano yung marketing plan. So these are the skill set, paano mag-invite. So para sa akin, given na po ito meron tayong page ng training, tapos nagwa one-on-one training pa kayo ng sponsor mo or ng mentor mo,
Tapos nakaka-attend ka pa ng mga Zoom events natin, nakaka-attend ka pa ng mga business presentation natin. So madali siya, in short. Kasi bakit? Pwede mo siyang ulit-ulitin eh. Pwede mo siyang panoorin ng paulit-ulit. So ibig sabihin, makakabisado mo siya. So I would like to deal with the mindset side. So bakit po ba pinaka-importante palagi ang mindset? Kasi para sa akin, 90% yan palagi. Ang skills, 10% lang yan. Alam nyo ho, marami hong tao sa mundo matatalino, magagaling, masisipag, pero hindi umaasenso sa buhay. So paano nangyari yun? Kala ko ba pag magaling ka, asenso ka? Pag masipag ka, asenso ka? Pag matalino ka, asenso ka? Bakit mahihirap sila? Bakit hindi sila successful? Kahit dito sa negosyo natin, ganun din. May mga hindi successful pero magagaling. Hindi successful pero matatalino. Hindi successful pero masisipag. So bakit kaya? So baka hindi skills yung problema. Baka ang problem po nila, people, is the mindset. So ngayong gabing ito, itatakel ho nating maigi. Ano ho ba yung tamang mindset? And ano ho ba ang mindset in the first place? Kapag pa sinabi nating mindset, yan ba yung tinatawag na utak? Hindi po yan utak. Ang utak po, ang English nun, brain. When you talk about mindset, ito po yung pananaw mo. Ito yung way of thinking mo. Ibig sabihin, mga kaibigan, madalas po, ang nagiging reason kung paano ka umaasenso, kaya kung paano ka bumabagsak sa buhay, kasi sablay yung mindset mo. Okay? Pinaka-worst na pwedeng mangyari sa'yo, hindi mo nagagamit ang mindset mo. Okay? Sablay ang pananaw mo sa buhay, kaya nahihirapan kang umasenso. Ito po yan, kahit in the real world, outside our community, outside our business, ang daming nagiging failure sa buhay hindi dahil sa hindi sila magaling. Maraming nagiging failure sa buhay kasi sablay ang pananaw nila sa buhay. Yung po yan. Yan po yung kadalasan. Mapababae ka man, mapalalaki ka man, nakapagtapos ka man, hindi ka man nakapagtapos. Alam niyo po, hindi po skills ang pinagbabasihan ng success at ng tagumpay. Same thing with happiness. Kailangan po tama ang pananaw mo. Okay, mamaya ituturo ko yan at mas palalalimin pa natin. So ngayong gabing ito, mas itatakel ko sa inyo ano yung proper mindset ng isang empleyado, ng isang estudyante, ng isang tambay, ng isang homebody, ng isang full-timer, ng isang OFW, habang ginagawa nila itong negosyo natin para sila ay maging successful. So ready ka na? So next slide. Okay. So ano po ba yung mga pinaka-importanting mindset kapag gusto natin ng success sa ginagawa natin? O sabihin na lang natin sa buhay. Ito po, very general po ito. Kaya marami po kayong matututunan sa akin ngayong gabi na kahit hindi sa negosyo natin, pwede nyo po siyang i-apply. Tama po yung pagkakadinig ninyo. Alam nyo po, kahit ano man ang linya ninyo, pag nakinig kayo sa training na to, ma-apply nyo po siya. At the moment na ma-apply nyo po siya, gagaan po yung trabaho ginagawa ninyo. Mas gagahan po yung way of living ninyo. Mas gagaan po yung trabaho ninyo, yung task ninyo, yung pag-hit ninyo ng goals ninyo. Mas gagaan po pagka in-apply nyo itong mga ituturo ko. So what are the most important types of mindset na dapat meron ng isang tao kapag gusto nila maging successful, lalo na po sa ginagawa nating negosyo? Number 1, abundance. Nadinig nyo na po ba yung salitang abundance? Alam nyo po ba ang salitang abundance? Okay? Diba? Kumbaga sa Bible, pag nadidinig mo, siksik, liglig, at umaapaw. Yan po yung abundance. So, paano ina-apply sa utak, sir, yung salitang abundance? When you talk about abundance, kasama na din dyan yung pagiging optimistic or positive. Pero when you talk about abundance, kailangan nakatingin ka doon sa blessings, sa pwedeng mangyari sa iyo in the future na maganda. Okay? Productive. Ano pa po? Magandang benta. Magandang resulta. Yan po yung abundance mindset na tinatawag. So kung meron kang abundance mindset, yung mga gagawin nyo po ay i-apply nyo din, dapat may abundance din. For example, parang ganito po, sisimulan ko sa mga gustong magsimula ng negosyo. Gusto nilang magsimula ng negosyo pero ang tanong nila kung may ilalabas daw silang pera. Di ba parang kakaiba yung tanong? Gusto mong kumita ng pera pero ayaw mo mag-invest ng pera. Paano ho nangyari yun? Wala hong laway ang puhunan. Kalokohan ho yun. Nag-apply ka nga ng trabaho, ang dami mo ng ginastos, magtatrabaho ka pa bago makikita eh. 'Di ba? Nung nag-aral ka nga, napakalaki ng ginastos mo at ng magulang mo pero wala ka namang kinikita dahil ang pangako lang sa'yo, matututo ka, pwede kang maging successful sa buhay. Ibig sabihin, kapag dinala na natin siya sa totoong mundo, kapag gusto natin na maginhawang buhay, lalo na financially, okay?
o yung tinatawag nating financial stability, kailangan may willingness ka na mag-exert ng effort o kaya magbigay po ng finances sa mga bagay na pwedeng magpasok pa ulit ng pera sa'yo. Kasi for example, bakit kahit ang sipag-sipag mo magtrabaho, buwan-buwan kang sumasahod, wala kang naiipon? Hindi kayo mayaman. Kasi ang mindset mo hindi naman abundance eh. Ang mindset mo lang kasi, kumita, gumastos, kumita, gumastos, kumita, gumastos. Hindi ka nag-iisip, paano palaguin yung pera mo? Hindi ka nag-iisip, saan ka mag-i-invest para dumami po yung income? Okay? So lack of abundance ka na kagad. Pangalawa, gusto mo palagi yung ginagawa mo yung pangmahirap. Diba? Nakukontento ka po sa galawan ng pangmahirap. Ano po yung isa pong sign na ikaw po ay may lack of abundance? Number one, ang hilig mong mag-celebrate kahit wala ka namang achievement na nagagawa. Pinakikinggan mo yung mga turo sa kalye na okay lang yan, basta masaya ka. Hindi mo alam, kakapasaya mo ng kakapasaya, later on, maghihirap ka na. Ibig sabihin, lagi na lang enjoyment yung inaatupag mo, kaya ang tanda mo na, wala ka pang nararating. Diba? Sabi ko nga po, may 3 sign yan para manatili kang average sa buhay. Mag-celebrate ka kahit wala kang achievement. Magpahinga ka kahit hindi ka naman napapagod. Umangal ka kahit napakatamad mo. Yan po. Kapag meron ka ng ganyang 3 karakteristik na binanggit ko, sign po yan na wala kang abundance sa buhay. At wala ka ding abundance sa mindset mo. Kasi bakit? Number 1, yung time, yan ang pinaka-precious sa buong mundo. Alam mo ba yun? Alam mo ba yan ang pinakamahal at yan ang pinaka-valuable? Bakit? Hindi mo yan kayang pigilan eh. Tanungin mo kung ilang taon ka na right now. Pangalawang tanong mo, ano nang napala mo after 20 years ng buhay mo? Ano nang napala mo after 25 years ng buhay mo? Ano nang napala mo after 30 years ng buhay mo? Kung may mas matanda pa dito, ano nang napala mo after 35 years ng buhay mo? Kung may mas matanda pa dyan, o sige, ano nang napala mo after 40 years ng buhay mo? Baka may mas matanda pa doon. O ano nang napala mo after 50 years ng buhay mo? Try to ask yourself right now para mas maliwanagan ka. Kasi lahat naman tayo gusto umasenso eh. Pero hindi kasi tayo lahat aware kung paano ba talaga umasenso. Sabi nga, di ba, may kasabihan, kung anong itinanim, siyang aanihin. So bakit wala kang inaani? Kasi wala ka namang tinatanim eh. So ba't ka may aanihin? Di ba? Hindi mo nga kayang mag-invest ng pera para sa paglago ng pera eh. Hindi mo nga kayang mag-invest ng pera para dumami ulit yung pera. Hindi mo nga kayang maglabas ng pera para sa investment, paano ka magsisimula ng isang negosyo na magpapasok ng additional na pera sa'yo. Pero kaya mo mag-invest sa mga bagay na wala kang napapala sa buhay mo. Yun po yung katotohanan eh. For example, balik tayo sa pandemic days. Madami po bang nagtinda sa pandemic days? Yes, lalong-lalo na mga pagkain at kung ano-ano. Pumutok po ba yung mga online shop like Lazada at Shopee? Yung mga kilala mong hindi naman mayayaman, tuloy-tuloy ba yung pasok ng parcel sa bahay nila? Tuloy-tuloy ba yung delivery sa bahay nila? Na-imagine mo ba kung ilang daang libo yung ginastos mo sa Shopee? Ilang libo yung ginastos mo sa Shopee na bumili ka ng kung ano-ano tapos ngayon tinatapon mo lang naman? Na-analyze mo bang maigi? Pero nung inaalok ka para magtinda, nung inaalok ka para magnegosyo, sumama ka ba? Dahil ang una mong sinagot, wala kang pera, di ba? Pangalawa mong sinagot, wala kang oras. Pangalawa mong sinagot, baka malugi. Ngayon, tanungin kita, sa lumipas na 4 na taon ng pandemic, hindi ka ba nalugi sa oras mo tsaka sa mga perang nagastos mo? Ganun po yung pinakasimpleng tanong kung bakit minsan nahihirapan tayo kumasenso kasi mali naman talaga yung ginagawa natin eh. So ngayon, dito sa negosyo natin, ilalagay ko yung sitwasyon sa negosyo natin. Gusto mo umasenso dito? Then matuto kang mag-invest ng oras at ng finances mo para lumago yung negosyo mo. Yun po yung katotohanan. Huwag kang manghihinayang kapag para sa negosyo mo. Huwag mong titipirin basta para sa negosyo mo. Gusto mo magpasok ng mas maraming income sa iyo itong negosyong pinasok mo? Matuto kang mag-invest ng tama. Sa anong paraan? Oras, effort, pera. Yan ang mga pinaka-importanting dapat itinatanim mo in the present para aanihin mo yan in the future. Hindi ka kasi marunong mag-invest ng tama ng oras mo eh.
Wala ka kasing commitment sa ginagawa mo right now. Kuripot ka kasi pagdating sa negosyo mo. Pero pagdating sa mga ibang bagay, ang lakas mong gumastos. Kaya pansinin mo, tumatakbo yung panahon. Marami pa rin ditong mga negosyante sa loob ng community natin na hindi naman kumita. Kasi bakit? Isipin mo, sasabihin, bakit kaya wala pa akong kinikita until now? Pag tinanong mo, bakit? Gano'ng kadami ba kinakausap mo at binibentahan mo everyday? Eh wala eh, kasi sabi, bibigyan lang daw ako ng benta. Utang ina, saan ka nakakita ng ganun? Puta, daig ka pa ng ano ka, kamag-anak ka ba ni Jesus? Ha? Pamangkin ka ba ni Lord? Yan ang lagi kong tanong eh. Bakit may mga taong nag-iisip na pwede silang umasenso kahit wala silang ginagawa sa buhay? Di ba minsan kahit ayaw mo mainis, maiinis ka eh. Pag nakakadinig ako ng ganun, di ba kasi isipin mo, paano nangyari yun o paano mangyayari yung ganun? Pangalawa, di ba? Nag-invest ka na ba para dito sa ikalalago ng business mo? Nagigets mo ako? Kung ang sagot mo ay hindi, bakit ka nag-expect na lalago ang income mo? Eh wala ka palang ginagawa para lumago ang business mo. Ganun lang po yun kasimple. Ganun lang po yun kadali mga kaibigan. So, uulitin ko lang, sa lahat po ng mga may-ari ng negosyo sa loob ng ating negosyo na to, sa loob ng ating community, lahat ng mga members or mas kilala po sa tawag na franchise owner, kaibigan, nagne-negosyo tayo dito. Tanungin mo lahat ng malalaking negosyante kung paano sila kumilos, paano sila mag-isip, paano sila gumalaw, paano sila maging committed sa kanilang negosyo. Tapos pag nakita mo na successful sila, yun yung gayahin mo at i-apply mo dito sa negosyo natin. Doon ka lang kikita. Yun po yung pinakakatotohanan. Kaya po sa lahat ng mga nandito, uunahan ko na kayo, lalo na yung mga bago pa lang, yung mga antatagal na pero hindi pa din kumikita, try to invest your time wisely. Try to invest your money wisely. Kasi alam nyo po, pag gusto nyo kumita ng malaki, ito po yung pinakadalawang bagay na dapat matuto kang i-invest para later on aani ka din. Maglagay ka ng oras dito sa negosyo natin. Maglagay ka ng finances mo dito sa negosyo natin. Alam nyo po ako kung magkano ang pinuhunan ko dito. Bibigyan ko kayo ng isang sample. Di ba lahat naman tayo alam yung account number, di ba? Lahat tayo may DTC na tinatawag. Lahat po tayo merong tinatawag po na account number, di ba? So para lang may idea ka, yung tatlo ko pong account number, pag kinumbine mo yung income, 15 million po. Yung tatlong number po. Di ba lahat kayo may account number? Ako po yung tatlong account number ko, pag kinumbine mo yung income, aabot siya ng 15 million. So meron ho ako doon naalala na isa kong account, ang accumulated income niya 4 million. Ngayon tanungin kita, magkano ba yung inilabas ko? May idea ka kaya? Alam niyo po kung magkano total na nang na-invest ko dito? Pagdagdag po ng account, tsaka pagbili po ng mga products natin para sa reorders, pamasahe, pag pumupunta ako ng opisina, pag-i-invest sa mga bagay na kailangan ko para magamit ko sa digital marketing. Siguro close to kalahating milyon. O pagpalagay na natin, baka nga more than na sa kalahating milyon. Kung isasama ko pa lahat ng mga expenses ko po na ginastos. 'Di ba? Kasi alam nyo, nakakapagtaka kasi na hindi ko alam saan nyo natutunan yung salitang pwede kang yumaman kahit laway lang ang puhunan, pwede kang yumaman kahit tamad ka, pwede kang yumaman na nag-aantay ka lang. Alam nyo po ba bakit sa Pilipinas ang daming scammer? Gusto nyo hong malaman yung tanong, yung sagot? Explain ko ho sa inyo. Ano po yung kakatapos lang na scam? Yung junket casino. Tama? Nadinig nyo ho ba yon? Yung natulfo? Tapos nahuli na daw po yung proprietor right now. Tanungin kita, sa tagal ng panahon na napakaraming scam sa Pilipinas, bakit yung tao nai-scam pa din? Alam nyo ho kung bakit? So nung inaral ko po kasi yung scheme nila, kung paano sila nagloloko ng tao. Ang pangako nila, maglalabas ka ng pera, initial 250,000, wala kang gagawin, tutubo daw yung pera mo. Pero mas maganda kung makaka-invite ka ng tao na mag-i-invest din. Alam niyo po, sobrang old school na nun eh. Sobrang tagal na ho nung na-diskarte. At palaging pag ganun ang sinasabi,
walang product, walang ibibenta. Pag laging ganun yung sinasabi, automatic scam yan. Pero ito ang tanong, bakit yung tao nagjo-join pa din? Bakit yung tao nag-i-invest pa din? Alam niyo po ang pinakamalaki na umingay? Mountain Province. Saan yan? Benguet. Baguio. Alam niyo po kung magkano ang nakuha nila sa mga taga Baguio at Benguet sa loob ng 6 na buwan? Alam niyo po kung magkano? 6 billion pesos sa loob ng 6 na buwan. Na-imagine niyo po na merong 6 billion sa Baguio yung mga tao. Ganon ho katindi. Ganon ho sila ka-scammer. Itong tanong ko, sa tingin nyo maraming tao yun? Yes, ako naniniwala maraming tao yun pag pinagsama-sama. Kaya umabot ng 6 billion. Ang tanong ko, paano pa naluloko yung tao sa ganun? Alam mo kung bakit? Ito na ho yun, yung eksaktong tinuturo ko. Yung paniniwala na kahit wala kang gagawin, kikita ka. Yung paniniwala na kahit wala kang kilos or effort, kikita ka. Ibig sabihin, wala silang abundance mindset. Scarcity po yun. Pang-poor po yun. Pang-mahihirap yung ganong mindset. Yung wala kang gagawin tapos aasenso ka sa buhay. Maglalabas ka ng pera at hahayaan mo ang ibang tao magpatakbo ng negosyo mo. Wala hong ganon. Kapag ka ikaw nagtanim ka ng buto, dapat sa sarili mong lupa. Para alam mong ikaw ang nagdidilig, naaarawan yan, naaalagaan yan, para alam mo later on, tutubo yan at mamumunga. Hindi yung ibibigay mo yung buto sa isang tao at sasabihin mo, paramihin mo yan, ha? Isang malaking kalokohan ho yun. Kaya kung ikaw po ay under ng ating community, sa akin na po mismo manggagaling, wala ho kayong aasahan pag hindi ho kayo makikipag-cooperate. Pwedeng meron ho tayong sistema na magpapadali ho ng ating paglago ng negosyo. Pero wala ho yung totaling walang gagawin. I am telling you right now, okay? Huwag ho scam ang hanapin ninyo. Ang hanapin nyo po legit na pagkakakitaan, legit na community. Okay? Hindi ho ito magiging mahirap basta susundin nyo lang po yung ginagawa ng ating community, yung ating system sa field o kaya yung ating system sa online. Okay? So instead na magtanong ka ng mga salitang, kikita ba ako dyan kahit wala akong gagawin? Kindly rephrase it. Kindly change it with, ano pong gagawin ko dyan para kumita po ako? Pwede mo ba starting right now? Especially sa mga bago nating business owner? Huwag ho tayong magtanong nang wala ho akong gagawin dyan, kikita ho ba ako? Instead of asking that question, try to ask na ano ho yung pinakamadali kong pwedeng gawin kasi busy po ako sa trabaho. Okay? Ano po yung pwede kong gawin kasi estudyante po ako? Ano po yung pwede kong gawin kasi empleyado ko? Ano po yung pwede kong gawin kasi OFW po ako, limited yung oras ko? Ano yung pwede kong gawin para kikita po ako dito? Yun ang tamang tanong. Ganun ho tayo dapat nagtatanong. Huwag nyo na hulukuhin yung sarili nyo. Ang tatandaan nyo na. Niloloko nyo pa yung sarili nyo na pwede pa kayong umasenso kahit tamad ka. Kahit maglalagay ka lang ng pera. Kahit mag-i-invest ka lang ng pera, yayaman ka na. Diyos ko po, lalo na kayong mga OFW, tigilan nyo pong maniwala sa mga walang gagawin. Kayo nga, kanda-kuba-kuba na kayo sa trabaho ninyo, hindi kayo yumaman. Tapos biglang magtatanong kayo nang wala kayong gagawin, yayaman kayo. Sige nga, tanungin mo yung sarili mo, ilang taon ka nang nag-a-abroad. Di ba? Kanda-kuba-kuba ka na sa kakatrabaho, hindi ka umasenso. Tapos biglang hahanap ka ng isang opportunity walang gagawin, yayaman ka. Wala hong ganun. Ibig sabihin, kung yung pong hindi kayo yumayaman, kaya nyong mag-effort, dapat ho dito po sa alam nyong pwede kayong umasenso, pwede kayong makapag-for good, pwede kayong makapag-resign sa trabaho nyo, pwedeng maibigay po yung mga pangarap nyo sa buhay, dito ho kayo wag manghinayang mag-exert ng effort. Ganun po yan. So when you talk about abundance, mindset, ito po yung pag-i-invest ng time at ng money sa isang bagay na pwede itong lumago at later on, pwede sa yung magbigay ng ano? Time freedom and financial freedom. Uulitin ko, kung anong itinanim, siyang aanihin.
Ganun lang ho yun kasimple. Wala na ho ako masyado pang kailangan i-explain. Kung anong itinatanim, siyang aanihin. Magtanim ka ng pera para aani ka ng pera. Mag-invest ka ng oras para later on aani ka din ng oras. Maliwanag po tayo? Kung anong ibinabato ninyo, yun din ang ibabato sa inyo. Kung anong ine-exert ninyo, yun din ang babalik po sa inyo. Maliwanag po ba tayo? So sa lahat po ng franchise owners natin, learn our system. Invest time, be committed, makipagtulungan ka at magtanong ka lang. Alam nyo po, ang sistemang ginawa ko dito, yung pong babagay sa lahat ng klase ng tao. Empleyado ka, pwede ka dito, may sistema ako para sa'yo. Estudyante ka, pwede ka dito, may sistema ako sa'yo. Tambay ka, homebody ka, may sistema ako para sa'yo. Onliner ka, may sistema ako para sa'yo. OFW ka, may sistema ako para sa'yo. But please, stop asking kung ikaw ay kikita kahit wala kang gagawin dahil walang ganon sa mundo. Maliwanag ho ba tayo? As early as now, kailangan nyong maintindihan pag gusto nyo monthly, meron kayong progress. Pag gusto nyo monthly, natututo kayo. Pag gusto nyo monthly, umaasenso kayo at umaangat kayo sa negosyo natin, dapat may gagawin. Maliwanag? Tawag dyan, abundance. Clear po tayo? Pangalawa, optimism o mas kilala sa salitang pagiging positive. Marami ho kasing nagjo-join ho dito, okay? O nagiging franchise owner. Ang tanong kaagad nila, pwede, ano nga ako nito? Itimpla nyo ako sa mainit na tubig. Dito. Ay, dyan na lang. Sa ano lang, sir? Tasan. Marami kasi dito, nagtataka ako, kapag ka mag-i-start sila ng negosyo, ang tanong nila, paano pag walang bumili? Paano pag wala akong naimbita? Paano pag wala akong nabenta? Diyos ko naman, paano kung mahirap? Paano pag walang naniwala sa akin? Guys, ang success, tuturuan ko ho kayo ang success, nagsisimula yan sa kung paano ka mag-isip. Paano ka aasenso sa utak mo palang lugi ka na? Di ba? Paano ka aasenso? Ikaw palang hindi ka na nagtitiwala sa sarili mo. Paano bibili sa iyo ang ibang tao? Ikaw palang ayaw mo nang bumili sa sarili mo. Paano magtitiwala sa iyo ang ibang tao? Ikaw nga wala kang tiwala sa sarili mo. People, kahit umikot ka sa anong parte ng mundo, sa anumang parte at sa amang parte ng mundo, kaibigan, wala hong yumaman at umasensong negatibo mag-isip. Di ba? Uulitin ko, walang negatibong umasenso. Kaya kapag gusto nyong umasenso sa lahat ng bagay na ginagawa nyo, lalo na ho dito sa ating negosyo, kaibigan, kailangan mo maging positibo. Kailangan positive po yung way of thinking natin. Okay? Kailangan nyo ho maging positibo. Kailangan ho naniniwala kayo na kaya nyo itong gawin. Kailangan naniniwala kayo na may bibili sa inyo. Kailangan naniniwala kayo na kaya nyong mag-build ng team ninyo. Kailangan naniniwala kayo na deserve mong umasenso. Kailangan naniniwala ka na yung mga goals mo dito makukuha mo. Makakapag-drive ka na sarili mong sasakyan. Makakapag-travel ka sa ibang bansa. Magkaka-savings ka. Makakabili ka ng sarili mong bahay. Kikita ka dito monthly minimum 20,000, 30,000, 50,000 hanggang 100,000 hanggang millions. Literal, kaibigan, kailangan yung maniwala. Hindi yan dadating kapag hindi mo pinaniniwalaan. Maniwala ka sa akin. Trust me. Kahit ikaw ay sumasabay sa ating sistema, pero ikaw mismo hindi ka naniniwala na pwede itong mangyari sa'yo at posible itong mangyari sa'yo, walang mangyayari sa'yo, kaibigan. Sa kahit na anong larangan sa mundo na to, wala hong ginawa dyan na habang negative ka, nagiging successful ka. Parang kayo po sa ibang bansa, parang kayo po sa mga business partners natin sa ibang bansa. Nung kayo ho ba ay nag-a-apply papuntang abroad, iniisip nyo po ba na ma-aksidente ka? Ang iniisip nyo po ba, mamaltratuhin ka? Ang iniisip nyo po ba, madidisgrasya ka? Ang iniisip nyo po ba, walang mangyayari sa inyo? Ganun ho ba kayo nung paalis kayo? Ha? Ganun ho ba? Wala, di ba? Di ba nung papunta ka ng ibang bansa, eto na, magiging okay yan lahat. Gagabayan ako ng Diyos. Matutulungan ko ang family ko, maiaahon ko sa hirap. Di ba ganyan tayo mag-isip? Ibig sabihin, nangangarap ka. May nakikita kang maganda, kaya mo siya pinursige. Ganun lang ho yun. Paano pa kaya dito sa sarili mong negosyo?
Paano ka aasenso kung negatibo ka mag-isip? Paano ka aasenso kung hindi ka naniniwala sa sarili mo? Paano ka aasenso kung ikaw mismo dinadown mo yung sarili mo? Ganun lang po yun kasimple. Kaya kung gusto nyo po talagang umasenso dito, regardless kung sino ka right now, OFW ka, empleyado ka, tambay ka, homebody ka, estudyante ka, it doesn't matter as long as naniniwala ka na kaya mo itong gawin, as long as naniniwala ka na magkaka-savings ka dito, as long as naniniwala ka na magkaka-resulta ka dito, trust me, mangyayari yun. Tawag doon optimism. Tawag doon positive thinking. You can never attract a positive life with a negative mind. Uulitin ko, you can never attract a positive life with a negative mind. Hindi ka po makakakuha ng positibong buhay sa negatibong pag-iisip. Ganun ho siya kasimple. Ganun ho siya ka-basic, mga kaibigan. Pag gusto nyo pong umasenso sa buhay, utak muna ang unang may resulta dapat. Alam niyo po ba that everything in this world was created twice? Alam niyo po bang 2 beses ginawa lahat ng bagay na meron dito sa mundo? Alam niyo po ba itong charger na to? Bago to nabuo na bilang charger physically, nabuo muna yan sa utak. Ginawa muna yan sa utak. Hindi yan naging charger kagad. Inimbento muna yan sa utak. Pinangarap muna sa utak. Inimbento muna yan ng umimbento niyan sa utak niya. Bago niya yan na-formulate, bago niya yan nagawa. Maliwanag ho ba tayo? Ibig sabihin, pag gusto mong mangyari ang isang bagay physically, dapat sa utak mo palang tapos na. Dapat sa utak mo palang nangyari na, hindi nangyayari o mangyayari. Nangyari na. Share ko lang yung story ko. Meron ho akong kaklase nung college ako, nursing, si Guliena. Sa tuwing naglalaro kami ng basketball, kasama niya yung anak niya. Yung anak niya po right now, hindi ko lang alam yung pangalan, pero who happened to be a UAAP player. Nag-aaral po siya sa Lasal. Alam niyo po, kaganina lang, nakita ko kasi yung mga reels na nandun yung bata. Malaki na, syempre, college na UAAP player siya. Pinuntahan ko yung kanyang Facebook wall. Meron po siya doong nakapin na post. Meron siya doong isang screenshot na merong kinaptionan niya sa loob yung picture. Alam niyo po, ang nakalagay po doon, time will come. Tatakbo ako dito sa area na to, magwa-warm up ako, papasok ng arena na yan habang nagsisigawan ng mga tao. Isisave ko tong picture na to. Ito yung nakalagay doon sa picture niya. Isisave ko tong picture na to dahil alam ko dadating yung time magkakatotoo to. Right now, that young kid is a UAAP champion. Yes! Right now po, nandun siya. And pinost niya po yun sa wall niya. Na dating pangarap niya lang mag-exercise doon sa aisle na yon. Okay? Doon po sa pinaka-pathway na yon papasok ng arena ng Araneta Coliseum. Right now, yun na po yung nangyari. Kaibigan, wala hong nangyayari sa buhay natin o pinapangarap natin na mangyayari na ngayon pa lang hindi na natin pinaniniwalaan. Gusto niyo po maging successful sa buhay? Dapat kayo yung unang positibong naniniwala na mangyayari yan. Gusto niyo pong makapag-for good, kayong mga business partners natin abroad? Gusto niyo pong lumaki yung savings niyo? Kayo pong mga nandito sa Pilipinas, gusto niyo pong mabili yung first car niyo ngayong taon? Gusto niyo pong makapag-resign sa trabaho niyo? Gusto niyo makapag full-time sa negosyo natin? Gusto niyo maging successful sa negosyo natin? Ngayon pa lang dapat naniniwala ka na. Ngayon pa lang dapat tapos na yan. Yun po yung katotohanan. Yun po yung pinaka, kung meron mang sikreto para sa akin, yan po yan. Yung dalawang una kong diniscuss, magkaroon ng abundance mindset at maging positibo ang pag-iisip ninyo everyday. Regardless kung ano man po yung sitwasyon ninyo. Sabi nga natin, we can never control what is going to happen, pero we can always control how we are going to react. Yun po yung katotohanan. Kung paano tayo mag-isip. Yun po yung pinakakatotohanan natin. Maliwanag po tayo doon? Clear po tayo doon? So yun po yung pinaka-factor ng pagkakaroon ng abundance at optimistic mindset. Clear po tayo? Number 3, proactive. Okay, sa proactive marami ang pwedeng i-discuss pero isa sa pinaka gusto ko dyan,
result-oriented at saka solution-oriented. Yan po yung pagiging proactive. Doon muna tayo sa solution-oriented. Alam niyo po, hindi nawawala ng problema sa mundo. Lagi kang magkakaroon o makaka-encounter ng sitwasyon everyday. Pero pag sanay kang magreklamo instead na maghanap ng solusyon, walang mangyayari sa buhay mo. Pabagsak ka ng pabagsak, pailalim ka ng pailalim. Kasi bakit? Sa kung saan natin sinasanay yung sarili natin, yun yung palagi nating ginagawa, doon tayo gumagaling. Mas magaling kang mag-isip ng problema, panay problema ang makikita mo. Mas sanay kang magtingin ng solusyon, parati kang makakakita ng solusyon sa bawat problemang haharapin mo. Kasi sanay kang mag-isip ng solusyon eh. Yun ang katotohanan. Sa kung saan natin sinasanay ang utak natin, doon tayo gumagaling. Yun po yung pinakatotohanan po niyan. Para po yung explanation ng mindset doon sa ginawang experiment. May experiment po doon, yung sa shark or sa fish, hindi ko alam kung anong klaseng isda yun. Kada bumabangga siya ng bumabangga doon sa wall, okay, nalimitahan na yung utak ng tao. Okay? Na ang kala niya kasi naghahanap siya ng solusyon paano siya makakalis doon sa cage. Okay? So binabangga niya ng binabangga ng binabangga ng binabangga ng binabangga. Hanggang sa dumating yung time, after some times, tinanggal na po yung barrier. Alam niyo po yung isda, hindi na po siya lumalampas po doon. Kasi ang mindset niya laging may nakaharang at hindi niya na makukuha yung solusyon na gusto niya. Kaibigan, kung yung isda po, natuturuan yung utak niya at nakukontrol yung utak, ikaw pa kaya na tao? Ganun lang ho yun kasimple. Ganun ho lang ho yun ka-basic. Na kaya mo din pong maging solution-oriented. Kung sasanayin mo yung sarili mo na mag-isip palagi ng solusyon at hindi palaging magpaawa kapag may problema ka. Alam niyo po bakit maraming tao ang hindi nakaka-move forward sa buhay? Kasi ang inaral, hindi maghanap ng solusyon, magpaawa, magdrama. Yan po yung katotohanan. 'Di ba? Ang hilig nating i-share palagi ang problema natin, ang hilig natin magpaka-weak. 'Di ba? Ang tinuro sa atin kapag may problema ka, mag-emote ka. Ang tinuro sa atin kapag may problema ka, magdrama ka. 'Di ba? Ang problema, hindi yan kinukwento. Ang problema, hindi yan pinoproblema. Kapag may problema ka, ang dapat na ginagawa dyan, sinusolusyonan yan. 'Di ba? Kaya kung ikaw man ay magkukwento ng problema sa kakilala mo, huwag ka nang magdrama. Ang itanong mo kagad, pre, ano kayang pwede kong gawin? Ano kayang magandang gawin ko dito sa sitwasyon ko? Humanap ka kagad ng solusyon. Pangatlo, kung kaya mong wag magtanong at alamin mo na lang kung anong pwede mong gawing solusyon, gawin mo. Alam mo kung bakit? Hindi yun pagiging selfish. Okay? Hindi yun pagiging selfless. Actually, pagiging accountable yun. Pagkakaroon yun ng sense of responsibility. Na alam mo sa sarili mo, ikaw ang pumasok dyan sa problema na yan. Na alam mo sa sarili mo, ikaw ang nag-cause ng problema na yan. Walang nangyayari ng kusa lang. Parte ka ng desisyon kung bakit ka napunta sa sitwasyon na yan. Kaya huwag kang mag-emote. Di ba? Huwag kang mag-emote. Let's say for example, sa mga kababaihan. Di ba? Paulit-ulit silang niloloko pero naniniwala sila tapos magdadrama sila sa kakilala nila na niloko na naman ako. Tanga ka pala eh. Iniloloko ka nga, pinupuntahan mo pa din tapos magdadrama ka na niloloko ka. Nagigets niyo po ba ako? Ibig sabihin, parte ka. 'Di ba? Parte ka ng problema na 'yan. Ikaw ang gumawa niyan, ikaw ang nagpasok niyan sa sarili mo. Tapos magdadrama ka kasi ang gusto mo kinakaawaan ka. Puta, wala hong umasenso sa buhay na nagpapaawa. Yan po ang katotohanan. Lahat po ng umaasenso sa buhay, solution-oriented. Laging naghahanap ng solusyon sa bawat problema. Doon nila sinasanay yung sarili nila. Yun po yung katotohanan yan. Isa po yan sa pagiging proactive. Pangalawa, result-oriented. Sir, ano po yung result-oriented? Yung nakatingin sila doon sa resultang nag-aantay sa kanila. Time will come, magdadrive ako sa sarili kong sasakyan. Time will come, mag-100,000 a month din ako dyan. Time will come, makakabuild din ako ng sarili kong organization. Time will come, makakapag-travel ako sa abroad. Time will come, makakapag-for good din ako sa Pilipinas. Time will come, magkaka-savings din ako kalahating milyon hanggang 1 milyon. Time will come, gagaling din ako sa negosyo ko. Result-oriented. Yun ang katotohanan. Kasi pag hindi ka naka-lock in
Anong nakalock in? Nakafocus sa resulta na gusto mo at pinapangarap mo. Trust me, pabago-bago yung galaw mo. Pabago-bago yung kilos mo. Pabago-bago yung ginagawa mo. Yun po yung pinakakatotohanan nun. Pag hindi ka result-oriented na tao, ang dami mong ginagawa. Lagi kang distracted. Laging paiba-iba yung action mo. Laging kailangan ka pang nire-remind. Laging kailangan ka pang sinasabihan kasi wala kang pangarap. Wala kang goal. Wala kang tinatarget. Pero pansinin mo ang mga taong may pangarap. Pero pansinin mo ang mga taong may goal. Kahit wala kang tinuturo dyan, kumikilos yan. Kahit wala kang ipagawa dyan, may gagawin yan. May initiative yan. Di ba? Kaya niyang i-push yung sarili niya. Kaya niyang i-lead yung sarili niya. Kaya niyang i-motivate yung sarili niya. Kaya niyang disiplinahin yung sarili niya. Bakit? Nakalock in sa goal eh. Result-oriented. Yun po yun. Pero tingnan niyo po yung mga matatagal na tapos wala pa ding resulta. Ang daming dahilan eh. Bakit ang daming dahilan? Wala namang goal yan. Ang taong may goal sa buhay, regardless kung anong sitwasyon mo sa buhay, kikilos at kikilos ka. Kung talagang nakalock in sa utak mo, ayan yung term ha, kung nakalock in sa utak mo yung goal mo, kikilos ka, mag-a-adjust ka, hahanap ka ng solusyon, magpo-focus ka sa resulta. Tawag dyan proactive. Result-oriented, solution-oriented. Ngayon, gusto mo maging successful dito. Ano yung resultang nakikita mo sa sarili mo sa dulo? Kasi doon ka kikilos eh. Doon ka magpapakagaling eh. Doon ka magpapakadalubhasa eh. Gagawin mo kung ano yung dapat mong gawin. Mahirap? Hindi naman tanong kung mahirap o madali. Ang tanong dyan kung gusto mo. Huwag kang mag-expect ng huwag kang mag-expect ng madali. Gusto mo nga malaking resulta tapos naghahanap ka ng madali. Gusto mo malaking resulta pero gusto mong ginagawa yung madali. Walang ganun. Pag malaki yung resulta, mahirap yung gagawin mo. Tanggapin mo na yan. Kaya nga hindi ka umaasenso kasi yung madali yung ginagawa mo eh. Anong mas madali? Kumilos o mag-quit? Mag-quit. Maghanap ng solusyon o magdrama? Magdrama. Mag-inarte o lakasan yung loob? Mag-inarte. Kaya nga mas marami yung hindi successful kasi mas madaling gawin yan. So kaya hindi ka umaangat, hindi dumadami ang organization mo, hindi lumalaki yung income mo kasi mas marami kang ginagawa na walang connection doon sa goal na gusto mo. Worst, wala kang goal. Ang katotohanan yan. I started as a normal young kid. Wala akong kahit na sino sa pamilya ko ang merong connection sa ginagawa ko. No connections, no rich family, no background pagdating sa pagbe-business. Hindi nga alam ng magulang ko na pupunta na ako ng ibang bansa eh. Oh, nagulat na lang sila. Sabi ko, pupunta ako Singapore. Ano gagawin mo doon? Sabi ko, magti-training lang ako. Magkakandak ako ng training, magpapalaki ako ng organization. Hindi nila alam kasi they are not expecting it. Wala akong kahit na anong inabala sa kanila. Hindi ko inabala ang magulang ko. Hindi ko inabala ang mga kapatid ko. Hindi ko inabala ang lahat ng kakilala ko. Wala akong inabala sa buhay ko nung time na nagsisimula ako dito. Alam niyo po, there was a time na parang yung magulang ko, parang yung bunso kasi namin, nag-try ng ibang bansa. Hindi ko alam, pero alam ko, niloloko lang din naman siya nun. Nakahiga po sa kalye, nasa karton, tapos nagpapapicture sa kasamahan. Alam ko naman na gino-joke lang yung nanay ko, pero alam mo anong reply ko doon sa GC namin? Sabi ko, okay lang yan, ganyan talaga yung buhay, mahirapan ka. Wala namang madali eh. Kasi naalala ko, nung nilakad ko yung EDSA, kasi yung pamasahe ko hanggang, if I'm not mistaken, hanggang Buendia lang ata, hanggang Ayala lang. Nilakad ko yan. Hanggang makarating ako ng Ortigas. Hindi naman ako nagsumbong sa kahit na kanino. Hindi nga alam yun ng magulang ko eh. There was a time, umattend po ako sa opisina, ang pamasahe ko lang one way. Wala akong pakialam kung wala akong pera pabalik kasi alam ko, kaya kong dumiskarte. Kasi kailangan kong umattend ng training sa office. Hindi ko naman inangal yan kahit kanino. Wala naman akong pinagsumbungan yan kahit kanino. Yun po yung katotohanan. Yun po yung realidad. Pag gusto natin, huwag tayo mag-expect ng mandali. Ang hanapin natin yung tama. Kasi ang gusto natin palagi umasenso pero ang hinahanap natin yung madali eh.
Huwag mong gawin yung madali. Ang gawin mo yung tama. Ang hanapin mo yung tama. Di ba? Ang tagal mo na, wala ka pa ding benta. Eh, paano? Hindi ka kumakausap eh. Eh, paano? Hindi ka consistent eh. Ang tagal mo na, hindi ka pa din gumagaling. Eh, paano? Hindi mo naman paulit-ulit na ginagawa. Mas madalas kang nagpapahinga. Mas madalas kang hindi bumibenta. Mas madalas sarado yung tindahan mo. Online business ito. Tanungin kita, gaano ka kadalas mag-post sa social media mo? Minsan lang. Worst, hindi. Eh, sira pala ang ulo mo eh. Nag-online business ka pa. Hindi ka din pala magpo-promote sa online. Eh, may tama utak mo pag gaganyan ka. Online business nga eh, tapos hindi ka magpo-post sa online. Eh, sira ang ulo mo. Nagigets niyo po ba ako? Ibig sabihin, ang dami kasi nating nirereklamo, hindi naman natin tinatanong yung sarili natin kung tama ginagawa natin. Diba? Yun po yung katotohanan yan eh. Yun po yung pinaka-idea niyan. Ang dami nating hinihiling na tayo nga mismo, hindi natin magawa. Hindi nga po active yung organization ko. Paano magiging active ang organization mo, hindi ka naman active? Diba? Paano ka gagayahin, eh wala kang magaya sa'yo. Dahil wala ka din ginagawa. Dahil tamad ka din. Dahil hindi ka din consistent. Ganun lang yun kasimple. Sa tingin mo, makakapag-build po ako ng mga Millionaires Club and Car Achiever under my organization kung tamad ako? Kung hindi ko ginagawa ng tama, kung hindi ako marunong mag-monitor ng organization, kung hindi po ako nagbi-build, kung hindi ako kumakausap ng paulit-ulit, hindi po mangyayari yun. I was able to create a successful organization from different walks of life simply because I did what I need to do. Eh ikaw, ba't ka nagtatakang wala kang resulta? Ginawa mo ba yung tama? Ginagawa mo ba to consistently? Ginagawa mo ba to na ikaw ay result-oriented? Ginagawa mo ba to na ikaw ay solution-oriented? Kapag busy ka sa trabaho, anong sunod mong ginagawa para magawa mo pa din ng tama negosyo? Wala po akong taong kilala ng 24 hours busy. Puta, hindi ka tao nun kapag 24 hours ka busy. Di ba? Kasi ang totoo po niyan, kapag priority mo, yung ginagawa mo, lahat ng paraan gagawin mo para magawa mo siya. Mas marami ang paraan mo kaysa sa excuses mo. Pero bakit kayo, mas marami kayong excuses kaysa sa paraan nyo? Eh dahil wala naman ho kayong priority sa success. Huwag ho nating lokohin yung mga sarili natin na kaya hindi tayo nagiging successful kasi mahirap. Hindi po yun totoo, kaya hindi ka po maging successful kasi tamad ka. Kasi hindi ka consistent. Kasi wala kang kwentang tao. Yun po yung katotohanan. Huwag tayong manisi ng kahit na ano. Hindi ka consistent, paiba-iba yung ginagawa mo, distracted ka palagi, patigil-tigil ka, wala kang goal, hindi ka solution-oriented, kaya wala kang resulta, period. Yun ang katotohanan. So you want to get result? You want to have better result this 2025? Then be proactive. You tell that to yourself right now, be proactive. Set your goals high, then maging solution-oriented ka. Everyday ng buhay mo, ang hanapin mo solution. Everyday ng buhay mo, ang iniisip mo dapat yung goals mo. That's how you become proactive. Yun po yung pinakatotohanan. Okay? And last but not the least, result-oriented. Yun na po yung diniscuss ko kaganina. Result-oriented and solution orientation. Maliwanag? May natututunan po ba kayo? Okay. Sige, sa lahat po ng mga franchise owners natin, I do believe diba, na magiging successful po tayong lahat kasi this time around, alam na natin yung tamang mindset. Lahat kayo, mag-i-invest na ng time at saka ng money. Lahat kayo, positibo na. Lahat kayo, solution-oriented na. Meron pa ho ba ditong hindi solution-oriented? Meron pa ho ba ditong magdadrama? Meron pa ho ba ditong mag-i-excuse? Diba? Kasi kung ganyan at ganyan lang din ang gagawin mo, I'm telling you right now, as the president of this community, you will expect nothing. Expect nothing. Wala ka pong i-expect na maganda dito kapag negative ka. Wala kang i-expect dito pag hindi ka abundance mag-isip. Wala kang i-expect dito pag hindi ka solution-oriented. Pag hindi ka result-oriented, wala ka pong i-expect dito. Pero kung gagawin mo yung the other way around, yung tinuturo ko, magkakaroon ka ng abundance mindset, magiging positibo ka, magiging proactive ka, trust me, at the end of this year, magugulat ka, may sarili kang sasakyan.
Na-hit mo na yung first 1 million mo. May savings kang kalahating milyon. May savings kang 1 milyon. Nakapag-for good ka na. May malaki ka ng organization. Active ang organization mo. Ang taas ng income mo. Lahat po yan mararanasan mo the moment na i-apply mo itong mga sinasabi ko sa iyo right now. Okay? May natututunan ba? Mahaba ba yung extension dyan? Ha? Hindi. Ito po nga ito. Ito nga ito. Paliwanag? Anong na-realize mo doon sa 4 na topic ko? 4 pa lang ha. Sisimula pa lang ako. First slide ko pa lang yan. Anong natutunan mo? Iinom muna ako ng Barley Glow. Ha? Gusto nyo maging successful, dapat healthy kayo. So drink our Barley Glow product. Okay? This is available through online. Kaya makaka-order ka anytime. Barley Glow is the combination of collagen and barley grass. So kung sa tingin mo healthy ang barley, kung sa tingin mo healthy ang collagen, good news. Dito sa Barley Glow natin na product, magkasama po yan. Para akong artista, taga-promote pa ako dito. Wala po akong bayad dito ha. Gabriel Florendo. Sir, nakakatagos ng puso. Marami, sir. Ano ito? Positivity. Sige. Okay, sige. So next slide. Okay. So ito po, yung isa sa pinaka-importante pag gusto nyo po maging successful sa negosyo natin. Ito, lagi ko itong tinatopic sa lahat na nagpapatraining sa akin. Napaka-importante po nito, lalong-lalo na nowadays na ang ginagamit nating marketing tool sa pagnenegosyo is social media. Ano po yung madalas yung nadidinig na salita kapag ka pumapasok sa utak natin na salitang social media? Influencer. Tama ho ba? Yan ho yung madalas nating nadidinig. Influencers. 'Di ba? Ang daming peking influencer sa social media. Nagkaroon lang ng button, silver button, gold button. Ang dami lang nanonood. Ang tawag na nila sa sarili nila, influencer. Alam niyo po bang napakabigat na responsibilidad yung salitang influencer? Kasi the fact that you have called yourself as an influencer, ibig sabihin, nakakahimok ka, nakakainganyo ka ng tao, nakaka-impluensya ka ng tao sa mga bagay na sasabihin mo at gagawin mo, di ba? So, hindi ko lubos maisip na itong mga peking influencer, especially sa Pilipinas, iniingganyong maging tanga yung mga tao, iniingganyong gumawa ng kalokohan yung mga tao. Itong pinaka-worst right now sa Pilipinas, iniingganyo ng mga peking influencer magsugal yung mga tao. Di ba mga tanga? Saan ka nakakita ng tamang influencer tapos iingganyuhin mo na magsugal sa online yung mga tao? Di ba bobo ka talaga? Yun yung katotohanan. Maraming peking influencer sa mundo, lalo na sa Pilipinas right now. Alam nyo po, sa totoo lang nakakapanghinayang ang social media platform, especially YouTube. Alam nyo po sa YouTube, sinong mga pina-follow ko? Abogado na influencer, doktor na vlogger, health advocate or health influencers, mga health teachings po, mga taong naghe-health teachings sa social media. Architecture, mga engineer, mga lawyer, mga doktor, mga nagtuturo, mga homebodies. Alam niyo po yung homebodies, nagtuturo sila paano mag-design ng bahay, paano mag-ayos ng bahay.
Di ba? Ikaw, tanungin kita, sinong pinapalo mo? Sinong pinanonood mo? Natanong mo ba yan sa sarili mo? Ang daming tamang tao na pwede mong panoorin sa social media, pero panay katangahan yung pinanonood mo. Panay mga vlogger na walang kakwenta-kwenta yung pinanonood mo. Tapos nagtataka ka bakit ang baduy ng buhay mo. Nagtataka ka bakit hindi ka umaasenso sa buhay. Try to ask yourself, tama ba ang impluensya mo sa buhay? Yan po yung kadalasang nagkakamali ang tao kung bakit hindi sila umaasenso. Yun po yung katotohanan. Isipin mo, anong klase po ng mga vlogger dito tsaka influencer? Isipin mo si Boy Tapang. Si Boy Tapang right now, naka-gold button. Anong ginawa ni Boy Tapang? Kumain ng tae. Putang ina, saan ka nakakita ang influencer? Kumakain ng tae. Tapos ang tawag daw sa kanila, influencer. Nagigets nyo po ba kung gaano kawalang kwenta yung mga tao sa Pilipinas? Tapos pag nakita mo yung views, 2 million, yung shares, 7,000, 10,000. Puta my God! Saan ka nakakita ng ganun? Ganun ka kawalang kwentang tao na you get entertained with people doing that? Tangina, ang dami pong magagaling na content creator sa social media. Bakit yung mga panay kalokohan ng pina-follow mo tapos nagtataka ka bakit ang pangit ng takbo ng buhay mo? Try to ask yourself, tamang influence ba yung meron ka sa buhay? Diba? Ang dami mong pwedeng panoorin, ang dami mong pwedeng i-follow. Diba? Ang daming nagtuturo ng health teachings, ang daming nagtuturo ng legalities, mga lawyers about laws. Diba? Ang daming engineer, ang daming mga motivational speaker na legit. Ang dami dyan mga inspirational na mga influencer na ini-influence ka to become positive in life. Di ba? Ini-influensyahan ka para maging motivated in life. Ini-influensyahan ka para maging disiplina sa buhay. Disiplinado sa buhay. Pero hindi yun yung pina-follow mo din. You keep on asking, bakit kaya hindi nagbabago buhay ko? Ang tanungin nyo muna, tama ba ang influence mo sa buhay? Yan ang katotohanan. Kasi ang tatlong effect po ng influence natin, tatlo lang yan. Motivational, inspirational, and later on, transformational. Mamomotivate ka niyan eh. Pangalawa, mai-inspire ka sa ginagawa nila. Pangatlo, definitely, mababago yung pagkatao mo. Kaya make sure tama ang mga ipa-follow mo. Katulad na lang po sa loob ng ating community, ang dami ditong mga successful. Ngayon, tanungin kita, gusto mo ba maging successful sa negosyo natin? Gusto mo, di ba? Ngayon, kung gusto mo maging successful sa negosyo natin, i-follow mo yung mga naging successful dito. Sila yung tignan mo kung anong ginagawa. Sila yung tignan mo kung ano yung routine nila. Sila yung tanungin mo kung anong ginagawa nila. Sila yung pakinggan mo kung anong ginagawa nila. Gusto mo maging successful eh. So what I'm trying to say to these people right now inside our community, make a good influence in your life. Gusto nyo po ng tamang resulta, dapat tama ang influence mo. Dahil uulitin ko, ang influence nakaka-motivate yan, nakaka-inspire yan. So therefore, later on, mababago ang pagkatao mo niyan. So make sure that when you transform later on, na-transform ka into a better person, better personality, better mindset, right decision, right doing, right habits, right routine. Yun ang katotohanan yan. So kung gusto nyo po ng tamang resulta sa buhay, humanap ka ng tamang influence. I-unfollow mo lahat ng walang kakwenta-kwentang tao sa social media. Napakadaming walang kwentang tao. Isipin mo, naka-follow ka sa mga gumagawa ng content na binubunyag yung ginagawa ng buhay ng pamilya nila, pag-aaway ng partner nila, third party ng partner nila, walang kakwenta-kwentang ginagawa nila ng pamilya nila. Ikaw naka-follow ka doon. Anong napala mo? Anong nagigain mo doon? Puta, hanggang sa digital world, hanggang sa social media, chismosa ka pa din. Nangingialam ka pa din sa buhay ng ibang tao. 'Di ba?
There was a time that I have conducted a physical training, face-to-face training. Di ba? Nasa head office ako, nasa around 500, 700. I was asking who is the richest man in the Philippines. Di ba? Currently. Di ba? Parang hesitant yung mga taong sumagot, but I've heard may mga tamang sagot, pero very few. Then I changed my question. Sabi ko, teka po, sino nga po ulit yung asawa dati ni Zainab na ngayon, yung rapper na, putang ina lahat nagtaasan. Sabi, Skastakli, putang ina mo, ba't yun kilala mo? Ano yun sa buhay mo? Putang ina, anong napala mo dun? Bakit ka nakasubaybay dun? Tapos sasabihin mo sa akin, gusto mong yumaman, tapos yung mga successful na tao, hindi mo kilala. Nagigets mo po ba ako? Ganun ho yun kasimple. Kilala mo ang mga nag-e-entertain, nagpapatawa at walang kakwenta-kwenta yung ginagawa, pero yung mga taong dapat na nakaka-impluwensya sa'yo para magbago pananaw mo sa buhay at takbo ng buhay mo, hindi mo kilala lahat. Tapos nagtataka ka ba't hindi nagbabago buhay mo? Yun po yung katotohanan. Alam mo, there was a time yung wife ko na parang sinasabi niya, alam mo, si ganito, ano na naman to. And hindi po ako umiimik. Sabi niya, uy, pansinin mo naman ako. Actually, sabi ko, pinapansin kita, hindi ko lang kilala talaga yung binabanggit mo. Sa sobrang hindi po ako aligned sa entertainment world, hindi ko talaga kilala yung mga artista ng Pilipinas. Pero tanungin mo ako, who is the richest man in the Philippines right now? Who are part of the Makati Business Club right now? Tanungin mo ako sinong pinakamayaman sa Pilipinas right now. Tanungin mo ako sinong pinakamayaman sa Cavite. Tinanungin mo ako sinong pinakamayaman sa Pilipinas. Who is the richest man? Who is the richest clan? Kilala ko po lahat. Kasi yun po yung gusto kong mangyari sa buhay ko, kaya sila lang yung kilala ko. Wala po akong plano na maging kaibigan yung mga tanga. Wala po akong plano na maging kaibigan yung mga ang tinuturo sa tao paano magsugal. Wala po akong planong maging kaibigan o kakilalanin o maging sikat sa pananaw ko yung mga tao na hindi naman makakatulong kahit nga sa lipunan eh. Kaya try to ask yourself, you are expecting to have a good life, pero tanungin kita, tama ba ang influence mo sa buhay? Ngayon, babalik ko po sa sitwasyon ng negosyo natin. Gusto niyo pong maging successful sa ginagawa natin, di ba? So, make sure starting right now, ang influence mo dapat tama. Ang nakikita mo dapat tama, ang pinakikinggan mo dapat tama, ang pinanonood mo dapat tama. For example, ako kung meron ka mang ipa-follow, for example, sa mga kababaihan, huwag kayo mag-follow ng mga babaeng vlogger o content creator ng mga dinidiscuss palagi about sa buhay nila, walang kakwenta-kwentang bagay, pag-aaway nila, third party. Tangina, ang dami po. Pagpalagay na natin artista, gusto mo i-follow mo Heart Evangelista. Nakita mo vlog nun? Nakita mo kung gaano kasosyal yun? Nakita mo ano lifestyle nun? Nakita mo saan iniimbita yun? Alam mo po bang kauna-unahang Asian yun? Na iniimbita po sa Europe ng mga branded at luxury po na brand para gawing model. Model ho yun ng Dior, model ho yun ng Gucci, model ho yun ng Louis Vuitton, Pilipino ho yun. Pag nakita mo content nun, yung ginamit nun sa isang araw, baka katumbas na ng buhay mo. Ganun po katindi. Nangangarap ka ng bahay, di ba? Nangangarap ka po ng kung ano-anong mga gusto mong bilhin sa buhay, di ba? At ang tingin mo, taas, ang laki. Alam niyo po, pinalo ko one time po nung nag-showcase po si Big Boy Cheng nung mga sapatos na nabili niya. Alam niyo po, nilabas niya po yung pinakamabigat niyang sapatos, yung Louis Vuitton na Air Force One. Alam niyo kung magkano? 16 million ang bili niya, isang sapatos. Tangina, doon ako sinampal ng katotohanan. Puta, pangarap kong sasakyan, Nissan GTR, 8 million nga lang. Pangarap kong ang bahay, magkano? 7 million nga lang. Puta na, pag pinag-combine mo yung 15 million lang, mas mahal pa din yung sapatos niya, 16 million. Nag-gets niyo po ba ako? Gusto niyo may-inspire sa buhay, humanap kayo ng tamang influence sa buhay. Yun po yung katotohanan. Huwag mo lokohin yung sarili mo na magbabago takbo ng buhay mo, pero yung mundong ginagalawan mo, hindi mo binabago. Ang kasama mo, panay bisyo. Ang kasama mo, panay sugal. Ang kasama mo, nagsasayang ng oras. Ang kasama mo, hindi pinag-uusapang pagbabago ng buhay. Ang kasama mo, walang pangarap sa buhay. Tapos nag-expect ka magbabago buhay mo. Circle of influence,
Law of association is very important. Yung mga kasama sa paligid is very important. Wala kang tamang taong nasa paligid mo na nangangarap, mataas ang pangarap, gusto ng pagbabago, maayos mag-isip, ilalayo ka sa bisyo. Wala kang kasamang ganun, tapos nag-expect ka bakit sira ang buhay mo. Nag-expect ka bakit hindi gumaganda takbo ng buhay mo. Try to find the right influence if you really want to become successful in life. If you really want to change your life to a better one, try to find the right influence. Yun po yung katotohanan. Alam niyo po ba kung bakit ako nag-invite ng mga normal na tao dito? Hindi mo mapapansin, may tambay ako, may supermarket cashier ako, may senior high student ako, may service crew ako ng McDo, may sales clerk ako dati sa Iloilo. Di ba? Pansinin mo, may OFW ako. These are just normal people. Bakit sila yung tinarget ko? Because I wanted to show everybody na it doesn't matter sino ka. It doesn't matter kung saan ka magsisimula. Sumama ka sa akin, i-impluensyahan kita ng tama, babaguhin ko buhay mo. Nobody believed in me when I told them that I could turn senior high student into successful distributor. That's why I turned Aki Chuchihashi at the age of 19 Millionaires Club Car Achiever. Nobody believed in me when I told them that I can change somebody, a normal employee, just like AK Alejado, a former service crew. Nobody believed in me. So that's why yung second check ni AK Alejado, 100,000 kagad after 5 months. After doing this in 5 months' time. Right now, driving his own car, Millionaires Club member, may organization sa iba't ibang bansa. Nobody believe in me. But I believe in me. Kasi I know na right influence ako at kaya kong impluensyahan ng tama. At itong mga taong binabanggit ko, kung hindi ito nagpa-impluensya sa akin, I don't know kung nasan sila right now. Meron akong tambay. Meron akong service crew. Meron po akong cashier. Meron po akong empleyado. Meron po akong OFW. Wala akong naniwala sa akin nung simula dahil ako lang po ang naniniwala. Pero itong mga taong to naniwala sa akin tapos nagpa-impluensya sila sa akin. So I'm telling you right now, people, if you really want to have a better result this 2025, right now, starting today, try to find the right influence na pwedeng magbago ng takbo ng buhay mo. Law of association is very important. Your surrounding is very important. The person who you talk to, who you listen to, the person who you watch every day, you listen every day, is very important. Yun po yung pinakakatotohanan. Bakit po naging ganito yung mindset ko at wala po akong pakialam sa kahit na sinasabi ng kahit na sino? I have friends na sobrang tataas po sa lipunan. Di ba? Ang pinaka-mentor ko po dito, yung pinaka-grand mentor po nating lahat. Joseph Lim, Carlo Buenaventura. Sila po yung mga kasama ko right now. Sino pa po yung mga kasama ko dito right now? The President and CEO of this company, Dr. Ed Cabantog, siya po yung lagi kong kausap. Sa kanya po ako nagpapaturo. Sino pa? Yung top 1 worldwide ng company, yung top 1 ng buong empowered consumerism, Albert Hasman. Bakit? Kasi gusto ko maging tulad nila eh. Gusto ko maging successful dito sa negosyo na to eh. So ikaw, tanungin kita, gusto mo maging successful dito? Gusto mo magkaroon ng resulta dito? Sama ka dun sa mga taong nagka-resulta. Tigilan mong sumama sa mga taong walang kinalaman sa pagiging successful dito. Gusto mo pala maging successful eh. Dapat ang hanapin mo at lagi mong kasama at mag-i-influence sa'yo yung mga taong magdadala sa'yo sa success dito. Simple as that. Ganun lang ho kasimple. Kasi kung kanino ka magtatanong, dun ka makakapunta. Di ba? Tinanong mo yung taga Bicol kung paano pumunta ng Baguio. Eh, paano ka makakapunta ng Baguio? Eh, hindi nga umaalis ng Bicol yung tinanong mo eh. Nag-gets niyo po ba ako? So, ganun ka-importante ang influence because influence can motivate you, can inspire you, and later on, can transform you. So, ganyan ka-importante ang influence kung bakit dapat tama yan. Maliwanag? Clear po tayo? So, next slide. I'm not asking you people to add me or to follow me. But since I am the founder and president of our community, pwede kang mag-follow sa akin kasi ang makikita mo lang naman sa wall ko is all about motivation, positivity, mga result ng grupo. So may inspire ka talaga ng tama. Okay? So next slide. Okay. So next, tapos na tayo sa mindset.
Tapos na tayo sa influence. Punta tayo sa pangatlong pinaka-importante kapag gusto nating maging successful, habits. Bakit? Your habits will turn into routines. Your routines will turn into lifestyle. When I say lifestyle, ito na yung kadalasan mong ginagawa. Ito na yung palagi mong gagawin. So maliwanag po ba tayo? So your habits can turn into routine, your routine can turn into lifestyle later. So okay? So first, ano po bang mga pinaka-importanting habits o dapat na mga sinasanay natin na dapat nila ginagawa? Number 1, high self-esteem. Ano po yung self-esteem? Tiwala sa sarili. Dapat magkaroon ka ng habit na dapat may tiwala ka sa sarili mo, lalo na pag ginagawa mo yung negosyo, lalo na pag kumakausap ka ng prospect, lalo na kapag kumakausap ka ng mga business partners mo, lalo na pag ginagawa mo po yung negosyo natin, dapat mataas po yung tiwala mo sa sarili mo. Alam niyo po, wala pong tao na ang tingin sa sarili niya ay napakababa tapos lumaki yung resulta. Wala akong ganun. Lahat po ng tao, kahit sino pa yan, pinakamatalino, pinakabobo, the moment na ang tingin mo sa sarili mo ay hindi ka magaling, walang maniniwala sa'yo. Dapat ang tingin mo sa sarili mo, you are capable of doing it. Kailangan mataas yung tiwala mo sa sarili mo pag gusto mo maging successful sa ginagawa mo. Same thing sa negosyo natin. Okay? Number 2, you need to work extra. Okay? You need to exert extra effort. You need to go extra mile. You need to work extra harder. Bakit? Kasi doon ka lang po makakakuha ng extraordinary result. Pag walang extraordinary result lang. Maliwanag? So, ibig sabihin, mas masipag ka pa dapat sa masipag. Ganun lang ho yun kasimple. Wala ho ditong magiging successful sa buhay na ang ginagawa average yung gawain. Okay? Babanggitin ko yung binanggit ko kaganina. Paano ka magiging average? Ang hilig mong mag-celebrate, wala ka namang achievement. Ang hilig mo magpahinga, wala ka pang ang ginagawa, hindi ka pa nga napapagod. Ang hilig mo magreklamo, tamad ka naman. Ganun lang po yun. Pag ganun po yung pinractice mo, yung tatlo na yun, wala ka talagang pupuntahan sa buhay. Pero if you learn how to work extra harder, if you want to go, or if you are willing to go extra mile, trust me, you will have or you will end up having an extraordinary result. Hindi ordinary, hindi average. Extraordinary result. Kaya nga po tinuturo ko po sa inyo yung 90-day program. Sir Jolo, ano po yung 90-day program? O sige, sa mga first time lang makakapakinig, pakinggan nyo ako maigi. Yung 90-day rule natin or 90-day program natin, 1 week can change the tendency, 21 days can change the habit, but 90 days can change a lifetime. Bakit? Kasi the moment na ginagawa mong tuloy-tuloy yung isang bagay since day 1, same mindset, same discipline, same routine, same commitment. Pag ginagawa mo yan since day 1 up to the 90th day, trust me, magiging routine mo na siya, therefore magiging lifestyle mo na siya. Bakit po 3 months kapag nag-e-enroll ka sa isang program? Pag nag-workout ka, sinasabi ng coach, mag-enroll ka na 3 months. Bakit? Kasi pupursigihin ka nila na daily, pare-parehas lang yung gagawin mo. Yung disiplina, hindi mo tatanggalin. Ganun ho yun kasimple. The moment na ganun ka na mag-isip, kaibigan, trust me, magugulat ka na lang, 1 linggo ka pa lang, may resulta ka na. 2 weeks ka pa lang, may resulta ka na. I've seen people, ordinary people, pagpasok sa organization ko, day 1 pa lang ng pagsalpak dito, nakalock in na sa mindset nila yung resulta nila, nakalock in na sila sa tamang mindset. Trust me, after 1 month, kumita na kagad. Pero marami din akong nakita dito, ilang taon nang ginagawa yung negosyo, wala pa din. Because they don't work extra mile. They don't work extra harder. That's why they don't gain extraordinary result. Ganun lang ho yun kasimple. So kapag naging habit mo, yung pag-exert ng effort all the time, every day, as in literally, i-apply mo po yung 90-day program, trust me, magugulat ka. 1 buwan pa lang dun sa 90 days, 30 days pa lang dun sa 90 days, may resulta ka na. Lalo na yung 2 months. Paano pa yung 3 months? Ganun po yun kasimple. So kung gusto nyo pong kumita dito ng malaki, exert that effort, that same effort na tama every day for the next 90 days. Trust me, magugulat ka. So ano yung 90 days? Pagpalagay na natin, first quarter,
from January to March. Since January 1, since the day 1 of January, ginagawa mo na ng tama yung negosyo, ituloy mo lang. Pagiging active mo sa Zoom natin, tuloy mo lang. Paghahakot ng mga guests mo at downlines mo sa Zoom natin, tuloy mo lang. Paghahakot mo sa mga field events natin, lalo na every Saturday kapag nandito ka sa Metro Manila, ituloy mo lang. Abot mo yung cellphone. Okay? So, ganun lang po yun kasimple. Ganun lang po yun ka-basic. Ituloy mo lang. Work extra hard for you to have extraordinary result. Maliwanag? Number 3, na pinaka-basic na habit, goal-oriented. Nasabi ko na din po yan kaganina. Importanteng may nakatarget ka na goal. Pag wala kang nakatarget na goal, paiba-iba yung actions mo. Paiba-iba yung gagawin mo. Trust me. 101%. Magbabago ang kilos mo depende sa goal mo. Kaya dapat may goal ka. May sineset ka na target sa utak mo. And number 4, always practice gratitude. Gratitude is everything. Kung kaya mo magpasalamat sa maliliit na bagay, trust me, matututo kang magpasalamat later on sa malalaking bagay kasi parating sa iyo yung mas malalaking blessings. Alam niyo po, walang pangit at magandang nangyayari, depende sa perspective natin. So if we are going to practice the law of gratitude, or if we are going to practice the attitude of gratitude, trust me, mas magiging madali. Mas magiging magaan. Bakit? Pag ang napapansin mo kasi yung tama, magaan siya i-accept eh. Tama ba? Pero pag napapansin mo palagi yung mali, ang hirap tanggapin, ang feeling mo palagi mahirap. Kaya nga, di ba, nauso yung kasabihang, kapag gusto mo yung ginagawa mo madali, pag ayaw mo, mahirap. Ganun lang po yun. So if you're going to learn to practice gratitude all the time, trust me people, believe me, okay? Believe me, lagi pong magiging madali pag may gratitude po kayo. Yun po yung pinakakatotohanan. Yun po yung pinaka-realidad natin. Okay? Ganun po siya kasimple. Okay? So, ganun po yun kasimple at yun po yung lagi nating tatandaan mga kaibigan. Okay? Clear po ba tayo doon? So, may natututunan po tayo pagdating sa habits. Yan po ang pinaka-importante sa lahat. Okay? Yan po ang pinaka-clear sa lahat. Okay? Maliwanag? Sige. Kung may natututunan, okay, just type meron. O, tapos pag wala naman, type mo din wala. Siyempre, anong tatype mo? Okay? Sige. Okay. So, next slide. Okay? What's the importance of habit? Because people do not decide on their future, they decide on their habits. That's why their habits decide their future. Ganyan ka-importante ang habits. Okay? Then, next slide. Okay? Rule of success, the true asset that we have in our life is our work ethics. Yan po ang pinaka-importanting dapat natin tatandaan. How we take action is how we make results. Ganun po yan. Kaya pag wala kang result, malamang sa malamang wala kang tamang work ethics. Pag tama ang action, tama ang work ethics, malamang sa malamang tama din ang result. Okay? Next. Okay? Success is not measured by the achievements we made, but also how we accept defeat and bounce back from our failures. Siyempre naman, number 1 rule in success, hindi lang yan palaging acquisition. Hindi lang yan palaging achievement. Paano tayo makakabangon? Simple lang. Kapag na-accept natin na nagkamali tayo, pag na-accept natin na kailangan nating magbago, doon lang tayo makakabangon.
Kasi ang reason lang naman kung bakit minsan hindi ka makabangon, after mo magkamali, nagdadrama ka na, naninisi ka na, tapos ayaw mong tanggapin na nagkamali ka. Kasi hindi naman tayo nagbabago pag tama yung tingin natin sa ginagawa natin. Nagbabago lang tayo pag alam natin o tinatanggap natin na may mali tayong ginagawa. Okay, maliwanag? Next. If you wish for the rain, you have to deal with the mud too. Siyempre naman, ito yung sinasabi kong huwag mong gawin yung madali. Gawin mo yung tama. 'Di ba? Pag humihiling ka ng ulan, mapuputikan ka din yan. Ganun lang po yun kasimple. Hindi naman pwedeng giginhawa ka na lang tapos wala kang gagawing kilos. So if you wish for the rain, you have to deal with the mud too. Yan po yung lagi mong tatandaan. So ganun po dito sa success. Ganun po dito sa larangan ng success. Okay, next. Abundance mentality. Actually, although na-discuss ko na to kaganina, so mas papalalimin lang natin. Hindi naman papalalimin, mas dadagdagan lang natin kaunti. So when we talk about abundance, lahat po na may kinalaman sa pagpapalago ng isang bagay. When we say pagpapalago, pagpaparami, ano ba yung gusto nating paramihin sa buhay natin? Siyempre, wealth, money. Number 2, time. So if you want time in the future, if you want plenty of money in the future, learn to invest it right now. Matuto kang mag-invest ng oras sa isang bagay na magbibigay ng maraming oras sa'yo later on. Matuto kang mag-invest ng pera sa isang bagay na magbibigay ng mas maraming pera sa'yo later on. Ganun lang ho yun kasimple. Abundance mentality ng tao. Next. Okay? So, these are the things na tatandaan mo. So, ngayon pa lang, ipaparealize ko na sa'yo. Kasi, ito po yung kadalasan na nagiging setback. Kasi bakit? Pag nangangarap ka, ang ini-expect mo lang palagi yung masasarap eh. Di ba? Pero hindi mo ini-expect yung mga worst na pwedeng mangyari. So, kung pag gusto mo mas madali yung maging journey mo, kailangan as early as now, tanggap mo na itong mga bagay na to. That when you dream big, pagka ikaw nangangarap ka na ng malaki, you will make a lot of sacrifice. Alam nyo ba yon? You will make a lot of sacrifices. Sa oras mo, sa pera mo, sa pahinga mo. Lahat yan, lalo na dito sa negosyo natin. Di ba? Lagi kang may isa-sacrifice. If you want to gain something, you must learn how to lose something. Alam nyo ba yun? Gusto mo na magandang pangangatawan. So anong ilulus mo? Di mga unhealthy habits. Lahat ng bisyo mo, tatanggalin mo. Lahat ng pangit na pagkain, hindi mo kakainin. Gusto mo pala na magandang katawan. So if you want to gain something, you must lose something. Ganun lang ho yun. So ngayon, gusto mo maging successful dito. Iwas ka sa mga taong hindi mo kailangan. Iwas ka sa mga gawaing hindi mo kailangan. Mag-focus ka sa pagpapagaling mo dito sa negosyo natin. Kailangan mong matuto, kailangan mong gumaling para later on magka-resulta ka. Maliwanag? Number 2, you will have few friends. Yan ang katotohanan. Dahil pag ang tao nangangarap na sa buhay, nagsiseryoso na sa buhay, mas kumukunti talaga ang niyan. Ang friends niyan. Kasi mas marami na silang time dito sa mga kailangan nilang gawin eh. So hindi lahat ng tao makakaintindi sa iyo eh. Kaya mababawasan yung circle mo, mababawasan yung mga kakilala mo. And most of your friends na kinukonsider, trust me, hindi sa'yo susuporta. Yun na yung tanggapin mo as early as now. Lalayuan ka ng mga akala mo ka-close mo. Lalayuan ka ng mga kakilala mo. Lalayuan ka ng mga taong mga hindi mo ine-expect na lalayo sa'yo. Yun na po ang tandaan ninyo. Para as early as now, alam nyo na kaagad yung i-expect ninyo. Okay? Number 3, you will be misunderstood. Hindi ka nila maiintindihan. Maniwala ka sa akin. Kaya wag mo nang ipaintindi ng maigi bakit ka nangangarap ng malaki. Wag mo na ipaintindi maigi bakit mas pipiliin mong magnegosyo kaysa mag-empleyado. Wag mo na ipapaintindi bakit inuuna mo ang negosyo mo kaysa sa partner mo. Wag mo nang ipaintindi kung bakit ka napupuyat dito. Wag mo nang ipaintindi bakit ka kailangang uma-attend ng training palagi. Wag mo nang ipaintindi sa kanila kung bakit ka consistent na nagbebenta ng negosyo mo. Wag mo nang ipaliwanag sa kanila, gawin mo na lang yung tama. Mauubos ang oras mo kakapaliwanag sa mga tao. Maniwala ka sa akin. If you really want to become successful in life, try to focus on the things that you need to do. You don't have to please everybody. You don't have to please anybody. Okay? Hindi tayo nabubuhay sa mundo na to para i-please ang mga tao. Because if your goal is to please everybody, you will become a prisoner of life. Makukulong ka sa opinyon ng ibang tao. Walang mangyayari sa buhay mo. Do not please anybody. Please yourself. Unahin mo sarili mo. Gawin mo yung tama para later on hindi ka magsasacrifice. Yun ang katotohanan. Maliwanag ho?
And that's okay, okay? Believe in your dreams and do everything you can to make it happen. You will be single or lucky enough to find someone who understands. Yun ang katotohanan po. Yan po yung lagi mong tatandaan. You will be single or lucky enough to find someone who understands. People, I would advise to everybody. Siyempre, yung mga pamilyado na, wala akong magagawa dyan. Pero sa mga single, stay single. Mga kaibigan, lalo na po sa mga kabataan, huwag ho kayo masyadong magmadali. Hindi po biro. Trust me, hindi ho biro. Hindi po yan tulad ng mga may edad. Diba? Ang mga sanggol ay hindi yan parang mga may edad na kapag nagutom, pwede mong tiisin. Ang bata, hindi mo kayang patahanin at sasabihin, wala pa tayong pambili ng gatas mo. Kaya tumahan ka muna. Wala hong ganun. Iba po ang sacrifice kapag ka meron ka ng responsibilidad. Trust me, focus on your goal first. Ayusin mo muna buhay mo bago ka mandamay ng iba. Huwag mo lokohin yung sarili mo na okay lang yan basta nagmamahalan kayo. Trust me, sa simula lang yan. Pag hirap na kayo, magsusuntukan din kayo dyan. Huwag kayong tatanga-tanga sa paggawa ng desisyon ninyo sa buhay. Yan po yung katotohanan. Kung alam mong wala kang mental capacity, wala kang physical capacity, wala kang financial capacity, tigilan mong maglandi. Ha? Kasi paglandi now, buntis later ka. Buntis now, tupad later ka. Tangina mo, nakapila ka dyan sa akap. Ha? Nakapila ka dyan sa tupad. Yan ang katotohanan. Di ba? Pag losyang ka na, aawayin ka din yan. Kaya lalo na sa mga kababaihan, unahin nyo ang buhay nyo. Ayusin nyo yung sarili nyo. Di ba? Unahin nyo yung karir ninyo. Tigilan ninyong makipaglandian sa mga lalaki dahil wala kayong mapapala. Unahin yung magkaresulta. Gusto nyo ng may value na lalaki? Bigyan nyo muna ng value yung sarili nyo. Trust me, yung lalaki yung kusang hahabol sa inyo. Believe me. Yan po yung katotohanan. Yan po yung realidad ng buhay. Kayo namang mga lalaki, ayusin nyo muna buhay ninyo. Ha? Huwag yung ang lalakas po ninyo na maglandi, tapos pagka nagkaroon kayo responsibilidad, hindi nyo naman kaya gampanan. Nagagalit pa kayo pag hinihingihan kayo ng suporta. Bobo ka pala eh. Ba't ka pumasok dyan? Di ba? Nagagalit ka pag inaaway ka. Di sana hindi mo yan sinama sa buhay mo, ayaw mo palang hinahanap ka eh. Di ba? Kaya kung ako sa inyo, ang advice ko po, mag-focus po muna sa pagpapalago ng sarili. Unahin ang karir, maging successful muna kayo. Ha? Hindi po totoo po yan. Di ba? Huwag niyong lokohin yung sarili ninyo, tapos pag tinatanong kayo, pag wala ka pang asawa, sagutin mo anong pakialam mo. Di ba? Huwag po kayong mape-pressure sa kapitbahay ninyo na magsasabi, uy, ilang taon ka na, wala ka pang anak. Bakit? Matres mo to? Ha? Sabihin mo sa kapitbahay mo, matres mo ba to? Kung tangina mo, hindi ikaw ang mag-anak. Di ba? Ganunin mo yung kapitbahay mo na magsasabi sa'yo. Tangina, wala kang ang trabaho, hindi ka nga successful eh. Naghahanap ka pa ng anak. Di ba? Ayusin mo sarili mo. Yan po ang kailangan mong intindihin. Unahin mo sarili mo. Maliwanag, yan po ang pinakakatotohanan na hindi itinuturo sa lipunan. Di ba? Pag kinakasal, ang tinatanong, mahal mo ba to sa hirap at ginhawa? Di ba? Huwag mong tanungin kung mahal. Kaya nga pinakasalan yan eh. Minsan, puta ka na, nakakainis din minsan mga pare, tatanungin, mahal mo ba yan? Minsan, sarap sagutin, papakasalan ko ba to kung di ko mahal? Gago ka. Di ba? Yan po yung katotohanan. Ang itanong mo dyan kung may pambiling bigas. Ang tanong mo dyan kung kayang buhayin yung babae. Ang itanong mo dyan kung may bahay. Di ba? Pilit mo kasing pinagsasama kahit hindi pa ready. Kaya pagdating ng panahon, nagsusuntukan, nagpapatayan, nagsasaksakan. Huwag ko nating lokohin yung sarili natin. Matuto tayo mag-isip ng tama. Matuto kang mag-decide gamit ang utak, wag yung puso. Yun po yung katotohanan. Ngayon, nandito ka na sa loob ng isang community, ng isang opportunity na pwedeng magbago takbo ng buhay mo. Unahin mo yun. Di ba? Hindi ka pa nga nakakaganti sa mga magulang mo eh. Nagbibigay ka na naman ng problema. Ganun lang mo yung kasimple.
Kaya pag gusto nating maging successful sa buhay, unahin nating magkaroon ng value yung sarili natin. Okay? Next. Okay? Rules of success. Winner's mentality. Ito po yung isa sa pinakamagandang topic na gusto ko palaging dinidiscuss. Okay? So, what are the winner's mentality? Ito po, maganda po ito. So, kung gusto niyo po maging successful, ito na po yung final natin na magiging topic. Gusto niyo maging winner ngayong taon? Gusto niyo maging successful sa ginagawa natin? Una mong isipin, you deserve a good life. You deserve to become successful. Yan po yung unahin niyo po. Okay? You can change your situation. Yan po yung pinaka-importante. It doesn't matter kung ano ka magsisimula, kung sino kang magsisimula, kung saan ka man galing. It doesn't matter. Ang importante, naniniwala ka, kaya mong baguhin ang sitwasyon mo. Number 3, you are destined to become successful. Sabihin mo yan sa sarili mo. You are destined to become successful. Yan yung sabihin mo sa sarili mo na kaya mong maging successful. Number 3, you are flexible. You can learn new things. Kasi minsan nililimit natin sarili natin, hindi ako matalino, hindi ako magaling. No! The moment na sabihin mo sa sarili mo, hindi ka magaling, hindi ka matalino, tama ka. Pero the moment na sabihin mo sa sarili mo, magaling ka, matalino ka, tama ka ulit. Believe me, kung anong pinaniniwalaan ng utak mo, yun yung tama. Okay, next. Okay, leadership. Napaka-importante po nito. Leadership sa sarili muna. Huwag muna sa grupo. How can you lead other people if you cannot lead yourself? When you say leadership ng sarili, ano po yan? Disiplina. Attend ng Zoom, invite ng tao, promote ng business, monitor ng organization, kausap ng prospect. Kailangan consistent ka dyan sa mga bagay na yan. Lead yourself first. Unahin mong turuan yung sarili mo bago ka maturuan ng ibang tao o bago mo turuan ng ibang tao, kaibigan. Hindi mo po matuturuan ang sarili mo kapag ka hindi mo natuturuan o matuturuan ng ibang tao pag hindi mo kayang i-guide yung sarili mo or turuan yung sarili mo. Learn to lead yourself first. Then the next one is leading your organization. Paano mag-lead ng organization? Basic, leading by example. Gusto mong gawin nila to? Gusto mong gawin nila yan? Kailangan nakikita nila sa iyo yan. Paano gagawin ng organization mo? Ikaw nga hindi mo ginagawa. Diba? Learn to lead by example. Yan po yung pinaka-importante. Ikaw muna. Okay? Then bago nila gagawin sa'yo. Pag nakita ka nilang consistent ka, magiging consistent din yan. Pag nakita nilang nangangarap ka ng malaki, mangangarap din ng malaki. Ganun lang po yun kasimple. Leading by example ang pinakamagandang leadership. Next. Okay? Are you here to create members or are you here to create winners? That's a form of leadership. Diba? Ako po kasi ang naging advocacy ko ever since is I'm not here to create members. I'm not just here to create a community. I'm here to create achievers, winners. That's why in a span of 1 year, I have created 9 car achievers and 8 millionaires club members. So yun po kasi yung mindset ko. Ikaw, bakit ka nandito? Bakit ka nag-i-invite ng tao? Bakit ka nagsasama ng mga tao? Anong goal mo? Gawin lang silang member, gawin silang winners. So yan yung pinaka-question. Yan yung pinaka-tanong. So yun po yung pinaka-importante na kailangan natin tawag dito, maintindihan. Okay? So next. Live with purpose. Ito po napaka-importante po nito mga kaibigan. Alam niyo po, isa po ito sa lagi kong sinasabi na hindi lahat mabibiyayaan ng success . Pero dapat, the moment na may ibigay sa yung talent, na may ibigay sa yung opportunity, may ibigay sa yung blessing, dapat alam mo din kung paano gamitin. For example, nandito ka sa negosyo na to. Ano sa tingin mo purpose? Maliban sa magbenta ka.
Siyempre, pag nagbenta ka ng product natin, makakatulong ka sa mga tao. Pag ginawa mo yung negosyo natin, nag-invite ka ng mga tao, pwede mo ding matulungan yung ibang tao. Ibig sabihin, mas magiging madali ito pag alam mo yung purpose ng ginagawa natin. So ibig sabihin, maliban sa magiging successful ka, matutulungan mo ibang tao maging successful, matutulungan mo yung mga tao sa services and products natin, living in purpose tawag yan. Ibig sabihin, nakaka-contribute ka sa buhay ng ibang tao. Pagka ginamit mo itong ganitong principle, living in purpose, trust me, ang bilis umasenso. Mas mabilis kang aasenso. Yun yung pinaka-importante. Yun yung pinaka-realidad ng ginagawa natin. So yun yung pinaka-kailangan mong tatandaan. Okay? So maliwanag po. So always live in purpose. Para pag nag-i-invite ka, ang tingin mo sa tao na to, kaya mo siya ini-invite kasi tutulungan mo siya. Okay? Kaya mo siya binibentahan kasi alam mo tutulungan mo siya. Kaya mo siya sinasama sa organization mo kasi alam mo tutulungan mo siya. Ganun lang po yun kasimple. Okay? Clear po ba tayo doon? So next. Okay? It doesn't matter who you are and where you came from because what really matters in life is what you decided to become. It doesn't matter kahit sino ka magsisimula dito, kahit nasaan ka, kahit ano pong sitwasyon mo. Ang importante kung ano yung gusto mong mangyari the moment na sumama ka dito at mag-start ka sa negosyo natin. So try to ask yourself, anong gusto mong baguhin ngayong 2025? Anong gusto mong makuha ngayong 2025? Anong gusto mong maging at the end of 2025? So yan po yung magiging question po na dapat mong itanong sa sarili mo pag gusto mong maging successful sa ginagawa nating negosyo. Okay, clear po ba tayo? Kaya kung ready ka na, kung handa ka na, try to remove my slide. Sige po, end na yung slide ko, okay lang. Okay. Kaya kung ready ka na, at alam mo sa sarili mo ano yung pinaka-goal mo sa ginagawa nating negosyo o bakit mo kailangan gawin yung negosyo, make sure starting today, make that discipline, have that kind of discipline na alam mo magbibigay sa iyo ng success. Apply everything you have learned. Kasi useless ang learning pag walang application. Okay? Useless ang natututunan pag hindi ginagawa. So kung gusto mo maging successful, start your journey, the right things na gagawin mo starting today. Decide right now. Decide today. Yun po yung pinaka-importante pag gusto mo maging successful, lalo na po sa ginagawa nating business. So if you are ready and clear na sa utak mo ano dapat yung gagawin mo na. Kahit walang magtuturo sa'yo, gawin mo na. Pagka alam mo may hindi ka kailangan alam gawin, itanong mo na. Ganun lang ho yun kasimple. At kung alam mo kailangan mo siyang gawin, kahit mahirap, kahit hindi available, gawan mo ng paraan. Kasi alam mo yun yung kailangan gawin eh. Ganun lang ho yun kasimple. Gusto mo maging successful, di ba? Then gawin mo yung dapat gawin. Huwag lang yung gusto mong gawin. Okay? So again, maraming salamat po sa lahat ng umattend, sa lahat po ng pumunta sa event natin, sa lahat po ng nakisama, sa lahat po ng nag-stay. Apply everything you have learned. Trust me, this 2025, you will make yourself successful and you will make your business big and grow this 2025. Pagtulungan po natin to. Thank you so much and more power to our business. Back to you, host.